ng Tigre ng Norte, ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Malugod ko pong binabati ang ating Pangulo at unang ginang. Maligayang pagdating sa Laos, mahal na Pangulo. Ma'am. Malugod ko rin pong binabati ang Filipino community na kasama natin ngayong gabi. Alam kong matagal nyo nang hinintay ang pagbisita ng ating Pangulo kasama ang unang ginang. Mula pa noong nanalo dito sa Laos si President Marcos noong halalan ng 2022, hindi po ba? Yes! Yes, di ba? Mr. President, noong ako po ay nag-present ng credentials bilang Philippine Ambassador kay President Tonglun Sisulit, may higit na 2 taon nang nakalipas. Ang una niyang sinabi sa akin ay kung gaano kagaling at karespetado ang mga Pilipino dito sa Laos. At hindi lang siya. Marami ding opisyales na Lao na aking nakausap ay pumupuri sa ating mga kababayan dito dahil sa kanilang sipag, galing, magandang asal, at mabuting pakikitungo sa kapwa. Mr. President, Madam First Lady, it is my great honor to introduce to you the Filipino community in the Lao PDR. They are teachers, engineers, managers, welders, accountants, administrators, pharmacists, and hospitality workers. They are the men and women, girls and boys, young and not so young Filipinos who are also your best ambassadors to this country. In total, they number around 2,000, and they are represented here tonight by more than 400 kababayans who warmly welcome you on your very first visit to the Lao PDR. Anyway, natutuwa po kami at nakarating kami. Ako, ika nga eh. Nakapanood ba kayo sa akin dito last year? Sino nakapanood sa akin dito last year? Wala? O sabagay, first time ko lang dito, ano? At kung meron po kayong gustong request, mga kaibigan, ay huwag kayong mahiya. Huwag nyo lang isisigaw, isulat nyo lang sa kapirasong papel at ipadala nyo doon sa address na ibibigay ko mamaya pagkatapos ko, ano ha? Para po sa inyo. Alam nyo,
kahit ganito itong ilong na to at kahit medyo singkit ako, sisiguruhin ko sa inyo na dugo ay walang halo. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Thank you. Ang galing ko, no? Hindi, alam niyo, medyo marami sa inyo dito ang mga hindi na nakakakilala sa akin, ano? Meron dito mga hindi na ako natatandaan, pero kung narinig niyo yung awiting anak, hindi ako kumanta noon, ano? Napansin ko, napaka-festive ditong gabi ito at gano'n naman lagi tuwing kasama natin ang ating mahal na Pangulo. Napakatagal na panahon na hinintay natin na magkaroon ulit tayo ng isang napakahusay na Pangulo. Ano po? At napansin ko nga kanina talagang, yes. Actually, kaibigan ko po ang Pangulo Nung naupo na po siya, nag-request ako sa kanya. Sabi ko, pare, baka pwede mo ako ilagay sa cabinet. Sabi niya, sige. Hanap tayo ng medyo malaki-laking medicine cabinet. Mailagay ko sa... napansin ko na ito, festive na festive tayo. No? Hati natin ang gabing ito sa audience na nasa gawing kaliwa at nasa gawing kanan. Titignan natin dito ngayong gabi kung sino ang may pinakamataas na IQ. Wala kayong gagawin. Kundi sagutin lamang ang aking mga inihandang palaisipan na kung tawagin natin ay mga bugtong. May liwanag kung mayroong dilim. May sagot kung may katanungan. May hangganan nga ba ang isip? Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Unang bugtong, mga kaibigan. Hindi tao, hindi hayop, ngunit mayroong ulo. Kadalasang kasama ay mga karpintero. At kung ito'y ililibing sa kahoy o bato, kailangang pukpukin ng martilyo. Ano sakit niya? Halos pantay ang tamang kasagutan, ano? Pero titignan natin na kung sino talaga yung nasa gawing kaliwa ko o yung nasa gawing kanan. Pangalawang bugtong, mga kaibigan. Hindi tao, hindi hayop, merong butot balat. Mahaba ang bituka at ito'y lumilipad. Kapag hindi mahangin, ito ay tinatamad. Asahan niyong ito ay babagsak. Ano sakit niya? Parami ng parami, mataas ang IQ Yan ang mga taga-Laos ng mga Pilipino, matataas ang IQ. Alright. Ito pa isa. Lumilipad ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko. Lumalakad, subalit hindi nananakbo. 7 paa at 6 ulo. Ito gusto ko sa Laos tahimik. And then, alam niyo masyadong mabilis lang yung pagkakabugtong ko, ano? So ulitin ko, gamitin niyo ang inyong imagination, okay? Gamitin niyo imagination niyo. Okay, uulitin ko ulit yung bugtong at bibigyan ko kayo ng partida. Pagdating doon sa clue, babagalan ko ng husto. Okay, one more time. Lumilipad ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko. Lumalakad, subalit hindi nananakbo. 7 paa at 6 ang ulo.
Ayaw. Tama. Sinit na. Sige, kahit ako, hindi ko alam masagot daw sa buwisit na yun eh. Alam niyo mga kaibigan, ako po ay based na po sa Los Angeles, ano? Sa Amerika na po ako nakatira kasama po ng pamilya ko, ano? At ang maganda nito, ito susunod na bugtong ko, mga galing ako sa Amerika, bibigyan ko ng ika nga premyo. Yung mananalo, kung sino makasasagot nitong susunod na bugtong ay mananalo ng $10. Okay ba? Ayos. Pero, mayroong rule. Pagka sinagot nyo ng hindi pa tapos yung bugtong, madi-disqualify kayo. Kahit tama yung sagot nyo, ano? So, pagka alam nyo yung sagot, itaas lang ang kamay at pipiliin ko kung sino mananalo ng $10. Alright. Eto na, may kahirapan ito kaya pakinggan niyo mabuti. Mayroong araw, mayroong buwan, hindi naman langit. Mayroong katapusan, ngunit muling nagbabalik. Tumatanda, ngunit isang taong gulang lagi. Wakas niya ay ipinagbubunyi. Ayun. Yung nangungulangot doon sa... Hindi. Yung alin na yan, nakaitim sa bandang harapan, likod ng nakapula. Ito, ayan, opo, miss, ano ang iyong kasagutan? Palakpakan natin ang nanalo ng $10 kalendaryo! Mangyari lamang na kunin mo yung premyo sa aming opisina sa Los Angeles at ipibigay siya. Mga kaibigan, thank you very much po! Dito sa Laos ay nagkasama. Magandang gabi mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay kayo at mabuhay lahat ng Pilipino. Thank you! Halika na, pumikit, limutin ng problema. Hihintayin ang umaga. Mapahinga, panaginip ang ika'y liligaya. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda, sikat ng araw, malalang liwanag sa aking pangarap. Harapin natin, Gumising na, araw ng pag-asa'y narito na. Dumating, harapin natin. basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda, pagsikat ng araw, madalang liwanag sa ating pangarap. Harapin natin. Sabay-sabay! Tayo'y magkasama, umaga. kay ganda, Sikat ng pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Harapin natin. Harapin natin, Harapin natin. Harapin natin. haharapin natin.
salamat sa ating Foreign Affairs Secretary, Secretary Ricky Manalo. Magsiupo po tayo. Alam niyo po, lagi yung ako basta nagbabiyahe, meron tinatawag nasa schedule ko, nagtawag ang PhilCom, Filipino Community, na makikipagkita. At pagka nakita ko yun, ako'y natutuwa. Dahil alam ko, basta kasama mga Pinoy laging masaya. Ito, nagsasaya na naman tayo. Kasama po natin, dala po natin para dito sa aming conference ng ASEAN Summit. Ito po, nandito po ang Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Andito po ang Secretary ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex Gatchalian. Siya po, pagka kayo ay nanonood ng balita galing sa Pilipinas at nagkaroon ng sakuna, nagkabagyo, na pumutok ang bulkan, naglindol, o kung anong mga na pangyayari na nahirapan ang ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Siya po ang namumuno niyan, siya ang kalihim dyan, at siya ay kung saan-saan nakakarating at ang nagbibigay ng report. Kaya tayo ay tayo mapalad na meron tayong kalihim na ganun kamahal ang kanyang kapwa Pilipino. Ang ating Migrant Workers Secretary, Secretary Hans Leo Kakdak. Siya po ang kalihim ngayon ng Department of Migrant Workers. Ito pong Department of Migrant Workers, ang pinakabagong departamento sa kabinete ng Pilipinas. At ito ay itinaguyod upang tulungan lahat ng OFW na tinatawag natin. Kaya ngayon lang, kanina nga, ay pinag-uusapan namin kung paano namin gagawin upang maiuwi ang ating mga kababayan na nasa Lebanon, yung iba nasa Israel, nagigit na nandun sila sa lugar na medyo delikado. Kaya palagi dahil talagang nagkakagera na doon. At yan ang mga katungkulan ng Department of Migrant Workers. Kaya kapag kayo po ay mga nangangailangan ng tulong, nandyan po ang Department of Migrant Workers para sa inyo. Nandito po ang ating Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Secretary Rec Go. Siya po ang tumitingin at sinusuri at lahat po ng maaring mga investment na dadalhin sa Pilipinas. At kung paano natin padamihin ang trabaho, paano natin pagandahin ang hanap buhay, paano natin itaas ang level ng kita at ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Andito rin po ang ating Trade and Industry Secretary, Secretary Chris Roque. Siya po ay ang pamamahala, ganun din, trade and industry. At tinitignan po niya kung paano ang pagpaayos ng ekonomiya upang ito ay makakatulong ulit sa ating mga kababayan para naman ulit magkatrabaho at kung ano yung pangangailangan na mga kailangan ayusin upang tamang-tama kasama si Secretary Go, yung investment na madadala na sa Pilipinas, tayo naman sa Pilipinas ay handa natin tanggapin at i-maximize yung lahat ng tulong na ibinibigay sa atin ng ating mga kaibigan. Andito rin po ang ating Presidential Communications Secretary, Secretary Cesar Chavez. Siya po ang ating press officer at para ibabalita niya sa ating mga kababayan na naiwan sa Pilipinas na kung ano yung ating nagawa rito. And of course, to our Philippine Ambassador, to Lao PDR, Ambassador Joy Amatong. Thank you very much for the lovely words. And of course, hindi mabubuo ang aking introduction kung hindi ko naman isama ang aking may bahay, the First Lady, Lisa Araneta Marcos. Sa lahat ng aking mga kasamahan sa pamahalaan, mga bisita natin, ladies and gentlemen, magandang gabi po sa inyong lahat. Susubukan kong gayahin ang ating ambassador. Sabay di tonleng. Tama ba yan? Baka mga Pinoy lang nakaintindi. Yung mga tiga rito hindi naintindihan yung sinabi ko.
Gaya ng aking sinabi, ako'y laging natutuwa kapag magkakaroon kami ng aming tinatawag na PhilCom. At para makakumusta naman kayong lahat. At ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa akin. Ito ang aking kauna-unahing bisita sa Laos. Hindi bilang Pangulo, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakapunta rito sa Vientiane. Kaya naman, masaya ako na makasama kayo. Kaya ang katotohanan, nung unang sinasabi, tinitignan namin yung schedule para sa pagpunta rito para sa ASEAN Summit. Lagi naman kami basta't may biyahe, lagi namin nilalagyan ng PhilCom. Pero sabi ko siguro sa Laos, sa Vientiane, wala namang Pilipino ron. Sabi, nagulat ako, sinabi, hindi, ang dami nating mga kababayan doon. At ganito ang kanilang trabaho, ganito ang kanilang mga ginagawa. Kaya talagang maliwanag, talagang once again, na nakita ko ang katunayan na yung Pinoy talaga, kahit saan mo ilagay, sisikat at sisikat. Kaya hindi ko talaga, basta kaya't lagi naman at makikita ko yung mga Pilipino, you have to know, and I'm sure, I hope that people tell you, but the truth of it, we are so proud of all of you, and for all the things you did, and for all the ways that you project the Philippines. Kagaya ng ambassador, you're all ambassadors and you have been superlative ambassadors dahil talagang napakaganda ang naging reputasyon dahil sa kagandahan na ang ginagawa ninyo, mga OFW natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. So, we are very grateful for that. And that is why, lagi ko naman sinasabi, lalo nang sa administrasyon na ito, ay asahan ninyo na kapag kayo'y nangangailangan, nandyan po kami upang tumulong. Nais kong magpasalamat sa inyong pagsuporta rin sa ating administrasyon at ang ating mga programa. Papalapit pa lamang tayo sa halfway mark, ngunit dahil na rin sa tulong ninyo, marami na rin tayong naisakatuparan. Patuloy namin ginagawa prioridad ang mga OFW upang aming maitaguyod at protektahan ang inyong karapatan at kapakanan. Siyempre, isa na ito sa pagbukas at pagpapalakas sa ating DMW o Department of Migrant Workers na pinamumunahan ng ating sekretary. Kaakibat din natin ang Department of Foreign Affairs sa pamumuno ni Secretary Ricky Manalo. At ang mga Philippine embassies sa iba't ibang bansa, katulad ng Philippine Embassy ngayon dito sa Laos, sa Vientiane. Silang lahat ay handang tumulong at magbigay ng serbisyo sa inyo. I am always impressed with the profile and the caliber of our Filipino community here in Lao PDR. As teachers, you're educating the future leaders of this country. As engineers, you're helping to build their economic security and help train your peers in your respective areas. As hospitality providers, you're strengthening the service economy and bringing in the quality standards that we have experienced back home. As executives, you make the business community here more dynamic and thereby creating opportunities for trade and investment. And as experts and as professionals, you share your knowledge and skills to benefit society and hasten their path to development. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo at pagmamahal sa inyong mga pamilya at sa ating bayan. Labis kong ikinatutuwa na malaman ang inyong mga kontribusyon dito sa Laos at kayo mismo ang naging magandang halimbawa ng pagiging isang mabuting Pilipino. Tunay ngang iba at nangingibabaw ang galing ng Pilipino saan man sa mundo. Ikinatutuwa ko rin ang pagpapalakas ng people-to-people relations natin dito sa Laos. Tunay na napakaraming natin pagkakatulad sa mga Lao. Gaya ng mga ating pagpapahalaga sa ating espiritualidad, pagmamahal sa pamilya, pagkikipagkapwa-tao at pagiging bahagi ng ating komunidad, pagrespeto sa ating kapaligiran at pagiging makabayan. Kaya naman, nais kong ipagpatuloy pa ninyo ang pagiging ambassador of Filipino goodwill dito sa bansang Laos PDR. Gaya ng sinabi ni Ambassador, daman-daman naman, na ang mataas na pagtingin sa inyo ng mga taga rito. By exercising your professions in the professional and expert way that you do, through your daily interactions with the locals, you have become valuable members of society.
You make us all very, very proud. Mga kababayan, in the next few days, I will be participating in the 44th and 45th ASEAN Summits and related summits, where I will be meeting with other leaders of the region and of other major international partners. I fully intend to advance Philippine national interests, including that of maintaining peace and security in the region, to strengthen our economy and to ensure the well-being of each and every Filipino. The world and our region are facing challenging times. From conflicts in Europe to the Middle East, to global existential threats such as climate change and natural and man-made disasters, to transnational crime and economic downturns. All these, in one way or another, affect the lives and livelihoods of peace-loving and hard-working people like yourselves. So my participation and that of the Philippines in the ASEAN meetings is precisely to find ways to cooperate with partners to better meet the challenges of today, to forge a better future for our beloved Philippines. During this visit, I will also attend the ASEAN Business and Investment Summit. I will meet potential investors, business people, and encourage them to explore the many promising economic opportunities that we have for them in the Philippines. Our country has become one of the most dynamic and best performing economies in Asia. You can be assured that my administration will continue to work hard to sustain this upward trajectory. Mga kababayan, ginagawa po namin ang lahat ng ito upang patuloy namin mabigyan ng magandang kinabukasan ang bawat Pilipino. Nang sa gayon, ay hindi na kinakailangan ng sino man na lumisan pa sa Pilipinas at makipagsapalaran sa ibang bansa. Gayunpaman, hinahangaan ko ang inyong tapang, tiyaga at husay sa pagharap ng mga hamon bilang overseas Pilipino. Sa mga minamahal kong Pilipino dito sa Laos, sana ay pagpalain kayo ng Diyos. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong mabuting gawain at sa inyong pagbigay dangal sa Pilipinas. Sa lahat ng inyong ginagawa, maraming salamat sa inyo. Iwagayway ang ating mga flags! Nagmaliw ng ganan at lumipas. Isa pa mas masaya! Salamat po sa inyong lahat. Diyan po nagtatapos ang ating programa. Mabuhay ang ating Pangulo. Mabuhay ang ating mga OFWs. Mabuhay ang bagong Pilipinas. May